Yun yung pwede din nating tingnan. Parang nag-announce yung INC na magpaparally sila. Nag-announce 2 days na, 2 days. Oo, nag-announce din yung mga progressive groups and anti-corruption groups, November 30 naman. So, ang problema ko lang, baka gamitin yan. So, either positive or negative, bubuhos dun yung galit ng tao. Oo nga, hulihin lahat yan, mga kawatan, tsaka mga kriminal. Pero baka may gumamit ng pagkakataon na yun para manggulo. Kaya yun lang sana yung iwasan natin. Ay, Okay. subukan nila manggulo. Now that this is made public, panigurado, yari sila dyan kay Isko. Maynila na naman yan, di ba? Yung basic concern, di ba? Baka na-alert na siya. Hindi, na-alert na siya definitely. Baka mas mahirap i-implement ito kung sakaling lumabas na nga. Yun ang downside. Kumbaga, baka tumakas, yun yung sinasabi. Pero, ako, kahit paano naniniwala ako dun sa the good in people. Si Bato de la Rosa, never kong naringgan na hindi ko haharapin yan. Never kong naringgan na hindi ako pahuhuli ng buhay. Si Duterte yon. Sinabi niya yung dati, dito ako sa Davao at hindi ako pahuli ng buhay. Magkamatayan na tayo, ganyan. Si Bato, laging haharapin ko yan. Or alam ko yan and I am prepared to do whatever. Kaya kung yun ang pangahawakan, inaasahan ko na a non-violent, very peaceful turnover or arrest and turnover kay Bato de la Rosa. Palagay ko mga kababayan, bigla-bigla na lang yan bibigay ng warrant, parang yung kay Duterte noon. Di ba? Kasi pag pinaalam mo ng mas maaga, baka nga makatakas, di ba? Sabi ni Atty. Conte, pero sabi niya ni Atty. Conte, hindi niya naringgan si Bato na tataka o kung baga hindi haharapin itong kaso, no? Kung maaari sa ICC. Panigurado naman haharapin daw yan ni Bato kasi matapang naman si Bato . Pero eto, pakinggan natin si Atty. Conte patungkol dito, no? O kung sino pa yung mga susunod. Consistent with the law. Tingnan natin, otherwise, okay, hindi pa siya ganung klaseng tao or sumusunod dun sa sinasabi niya or sa salita niya. Ang bait mo pala, Atty. Chrissy, no? I beg to differ. Parang ayokong panghawakan yung kanya sinasabi dahil ibang usapan na yun pag nandyan na talaga yung arrest warrant, di ba? Ibang usapan naman kung wala pa, nandun pa lang yung threat, pwede maglabas ng bravado, di ba? Pero hindi ganoon kataas expectation ko sa kanya. Kasi ang baka pag nandiyan na, di ba? Pag talagang kinabahan na, nandiyan na . Tsaka ang pinanghahawakan ko naman dito, yung, di ba talagang sinikap nila nag-effort sila na sabihin na illegal yung pagkaka-aresto dito kay Rodrigo Duterte. Hindi ba? Pagkatapos nun, and they were seeking a legal cloak or cover to avoid subsequent implementation of an ICC arrest warrant. Hindi ba? Yun ang lumalabas sa strategy nila before That ang isang magbe-benefit no, sakasakali ay si Bato de la Rosa. Yun, ano tingin mo? Well, true. Ang una actually nilang walang kapangyarihan yung ICC. Binabalik pa nila yan. Walang kapangyarihan yung ICC. It was a kidnapping. Ito yung mga nangyaring mali. At yung term pa nga na extraordinary rendition. Pumasa sa eksena. Yung ganong naratibo kumagat. Kaya maski hanggang ngayon, kahit na klarong may jurisdiction yung ICC at pwede siyang umakto as if miyembro pa rin tayo only in regard to the war on drugs case. Ganun yung desisyon dun sa jurisdiction challenge ni Duterte. Kaya sana mapasag yan unti-unti kasi sa totoo ang hirap harapin isa-isa lalo na naka-echo chamber. Diba? Parang kalakhan, parang sila pala yung magkakausap, ito pala yung paniniwala nila. Ngayon na merge na ulit at napupunta sa more general or more public na mga discourses sa mga websites, sa mga posts, etc. Yung yung argument nila, parang silang plaka. Kasi teka, tapos na yan. Kung ulit-ulitin lang nila yung mga argumento nila at mababasag yan. Of course, neutral ako siya na good evening. Sa implementation proper. Lagi nga na sila sabi, hindi nila hinarap sa korte. Tapos ngayon, pumapasok yung, this should be an extradition process. Pwede